Chinese Ambassador Jing Guang nagpapabango ng pangalan kay Pangulong Bongbong Marcos. Papalayasin na kasi siya sa Pilipinas ng mga senador. Sa speech ni Jing Guang, bilang magkapitbahay na bansa daw tayo, dapat daw nire-respeto natin ang isa't isa, tinutulungan ang isa't isa at hindi tayo nag-aaway. Wait, anong pinagsasabi nitong Chinese Ambassador? Bulag-bulagan ka ba sa nangyayari sa West Philippine Sea? Anong binabanggit mong dapat may respeto? Hindi nyo nga nire-respeto yung mga mangisdang Pilipino. Anong walang sakitan? Halos patay nyo na nga sa water cannon ng Philippine Coast Guard at BIFAR. Ito namang si Ambassador, puro lang basa ng speech Puro panguuto lang ang alam. As neighbors, we should always respect each other, learn from each other, and help each other, but not hurt each other. So our two peoples should always like each other, but not hate each other. They should always visit each other's countries very frequently. Diba nag-alok na rin si Chinese Ambassador ng friendly talks o dialogo? Si maritime expert Jay Batong Bakal hindi pabor dyan. Ang lahat kasi ng pag-uusap ng Pilipinas sa China, wala naman daw kwenta. Sasabihin ng China huhupa na ang tensyon. Pero sila, Chinese Coast Guard, patuloy pa rin sa pangbubuli. Kaya itong si Defense Secretary Gibo Chodoro, diba, hindi gustong nakikipag-usap sa China. Kasi sinungaling nga sila. Palayasin muna nila siguro yung mga barko nila sa West Philippine Sea. Tsaka siguro tayo makipag-usap sa mga Chinese. For dialogue, ang sagot dyan is we will agree only to meaningful and effective dialogue. Hindi yung puro salita lang. No? Kasi nga, parang gano'n nga nangyari, meeting, sasabihin ko, okay na kami dahil nag-meeting kami, nag-usap kami, pero actually, reality, wala namang nangyayari. Hindi na-address yung mga ina-address yung cases mga cases na inadala doon sa table. And nakita na akong mga communications na gano'n na, nagko-complain kahit yung mga nasa loob, yung mga tao natin sa gobyerno, sinabi nga nila yun, ilang beses na lang pinag-usapan yan, several BCMs, wala pa rin ginawa. So yun, para sa atin, siyempre, lalo na kung diplomacy ang pag-uusapan, talaga namang dialogue and amicable discussions and negotiations namin pinaka-core function ko Kasi matagalong gera, iba na yan. Our forces na yan. So, kung sincero yung kabila sa dialogue, sincero sila na magkaroon ng maayos na usapan at settlement ng mga issue natin, magpakita ko na rin sila na good faith. Pakita nila, sincero. Yung pro-format, for example, suggestion nga natin, gusto nyo makipag-usapan ng sincero, pull back nyo muna yung mga fishing trip na. Nag-militia nyo, pigilan nyo. Bayaan mo lang muna yung mga isla namin ng mga isla para sa kapagpabuhayan nila. Then mag-usap tayo. So something like that. Kasi yun, lately, ang nakita natin, sabi nga dialogue, pero at the same time, inaaway niya, tapos pinapakipag-advantage siya sa mga stakeholders, parang nag-interfere na siya. Hindi yun sincero. Yun yung pakitang tao lang. Kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayong may pag-usap sa China? Ikomento sa baba kung pabor kayo.